Cayetano will never stand a chance against the Tulfos. Ayun, mapapansin nyo po, kaya tinitira ngayon ng mga DDS, itong Tulfo Brothers. Bakit? Nakita po nilang malakas eh. Di ho ba? Eh ano mga lihitimohong mga ano yan, mga journalist yan, wala pa ho yan sa politika. Matagal na ho niyang pinaglalaban ng mga karapatan ng mga walang kakayahan. They are defending the weak, yung mga wala hong kakayahan ipagtanggol ang kanilang sarili. Matagal na ho ng mga Tulfo Brothers na ginagawa na ipaglaban ng karapatan ng mga simpleng mamamayan. And for them to stood up on behalf of the Senate para po ipaglaban ng dangal ng Senado, mga kaibigan, it's commendable. O Senator Alan Peter Cayetano, makinig ka dito sa sasabihin ni Dean J.B. Bautista, ha? Makinig ka. Let's go, panoorin po natin ito. Insofar as Cayetano is concerned, I think it's naked ambition. It's just naked ambition. He just wants to be there. You know, the same manner. Naked ambition, he just wants to be there. Gusto po niya kasi ng posisyon, mga kaibigan, magmula po dun sa House of Representatives, no, meron po silang term sharing, hanggang dito po sa Senate, no, nung tinangka po nila na nagtagumpay nga sila na alisin si former Senate President Tito Soto sa kapangyarihan. Actually, nakasama pa nga ito eh. To be honest with you, yung ginawa po ni Senator Alan pag-orchestrate niya, no, pinalabas si Bato, ganito ganyan, muntik pang maaresto si Bato, ngayon nagtatago na naman. Pagkatapos, mga kaibigan, ito pong nangyari ngayon sa Senado na nakulong si Jinggoy, 'di ba? Tapos nabakante yung mga pwesto, mga kaibigan, nagkakagulo ngayon sa Senado. Actually, ito po yung naging bunga resulta nung para pong masidhing adhikain po ni Senator Cayetano na kunin yung kapangyarihan ng Senado. As he wanted to be House Speaker. But the trouble with this guy is that he's so unlucky. He's very unfortunate. He gets the position, but he doesn't get to keep it. Yeah. So same, no? From the House of Representatives up to the Senate, mga kaibigan, nagtagumpay nga sila nung magkudita sila kay SPT Vicente Soto, pero hindi po nagtagal, mga kaibigan. In fact, naging chaotic po ang Senado nung siya po yung yung maging Senate President, nandiyan si Bato, tapos uhulihin, tapos Senate is under attack, tapos malalaman ngayon after the investigation na wala naman pa lang nangyaring pag-atake, mga kaibigan. And ngayon para bagang dalawang Senado. Kaya nga po, nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na yung ito nga daw na black ni Gatchalian, the Malacanang black. Kaya na back to you po siya ni Senator Raffy Tulfo. Sabi po niya, si Senator Alan Cayetano, ang Senate of the DDS. Kasi alam naman po natin na siya po ay talagang solid Duterte, mga kaibigan. Because wag na siyang yun nga sabi nila ng ibang mga senador, wag na siyang umaktong independent kasi alam naman po ng lahat, mga kaibigan, na si Senator Alan Peter Cayetano po ay talagang solid diehard Duterte. He is ousted. It's very obvious. He could not handle it. Or the way he was handling it, it was antagonizing everyone else. And the antagonism has gone beyond the limits of the Senate. Exactly. Tingnan nyo ang nangyari sa Senado. Bakit nung House of Representatives po, nung term sharing nila ni Lord, di ba ganyan din? Nagkandaduhan din ng pinto, nagkapatayan din ng kuryente, aircon, wifi. Di ba? Bakit nung napunta sa Senado ganun din? Kasi nga masyadong suga pa sa kapangyarihan. Bakit si Tito Soto nung in-oust nila? Okay, I'm serving at the pleasure of my colleagues Di ba? Bakit ganito? Nandyan na nga Di ba? May quorum na. In the absence of nung iba pong mga senador na hindi makakaboto, mga kaibigan, kahit padalahan ng subpina, ayaw pa rin po niya mag-concede kay Senator Win Gatchalian. Society is already sick and tired of what's happening. So the Senate must get its act together. And I'm glad that the group of Sherwin Gatchalian, I think Sherwin Gatchalian, to his credit, has stood and acted like a real statesman. Ayun, maganda yon. Stood and acted like a real statesman. Mga kaibigan, bakit po? Talaga pong sabi, ito hindi po kami nakapag-elect ng Senate President kasi kailangan 13. Pero nabakante po yung mga posisyon, kaya po Senate President pro tempore yung halal po namin dahil hindi pa po kami 13 mga kaibigan. So, yun po maliwanag napakaingat po ng Gatchalian Black, mga kaibigan, sa mga terminolohiyang ginamit. But kung hindi man sila maka-elect ng Senate President dahil nga kailangan 13, kaya naman nilang bakantehin yung mga pwesto. Because 12 sila by number, mga kaibigan. So, ano po ba yung core kasi, 'di ba? So, yung kabuoang bilang yung half non plus 1. Sa kaso po ngayon na nakakulong po Senator Jinggoy, si Senator Bato naman po ay hindi mahagilap. So 22, 'di ba? Divided by 2 mo 'yon. Tapos plus 1, yun ang yung quorum. Statesman in this case. And the Tulfo brothers, especially Erwin, probably he will become president in 2028. Sabi po ni Dean JB mapapansin niyo po kaya tinitira ngayon ng mga DDS itong Tulfo brothers. Bakit? Nakita po nilang malakas Di ho ba? Mga lihitimohong mga journalist yan, wala pa ho yan sa politika. Matagal na ho niyang pinaglalaban ng mga karapatan ng mga walang kakayahan. They are defending the weak, yung mga wala hong kakayahan ipagtanggol ang kanilang sarili. Matagal na ho ng mga Tulfo Brothers na ginagawa na ipaglaban ng karapatan ng mga simpleng mamamayan. Di ba ho? And for them to stood up on behalf of the Senate para po ipaglaban ng dangal ng Senado, mga kaibigan, it's commendable. Hindi ho ba?
Yes, probably he will, with the kind of fierceness and guts that he is now exhibiting. Cayetano will never stand a chance against the Tulfos. Ayun. He will never. Real talk yan. Cayetano will never stand a chance against the Tulfos. Ganito nga ho, nung, di ba, gumawa ng eksena yung Cayetano Black doon Anong sabi ng mga Tulfo? Sabi ni Senator Raffy, pag hindi ka umattend bukas, duwag ka. Kay Senator Erwin naman, subukan nyo magpa-hearing uli. Ganito, nako, paparesto ko kayo, kukwelyuhan ko kayo. Although nag-apologize siya at the end. Pero, mga kaibigan, dahil po doon, ito pong Tulfo brothers, inaatake ng mga DDS. Alam nyo kasing malakas, alam nyo din ang taas na rating. Di ho ba? Bakit ngayon, Tulfo ang talagang agresibo yung mga statement, nag-iyakan kayo. Bakit yung mga Duterte dati na talagang, di ba, OA sa mga pagsasabi ng mga ganyan, palakpakan kayo. Ngayon nakita kayo ng ibang tao na ganyan manalita, mag-iiyakan kayo. Bakit? Hindi na sa inyo pabor? Stand a chance. These are real journalists. Now, yan, yung kung sabi ni Din JB, these are real journalists. Now, when they became senator, mga kaibigan, kung noon hindi pa po sila mga politiko, pinaglalaban po nila ang karapatan ng ating mga kababayan, how much more na sila po ngayon ay mga senador, di ba? Mas lalo po silang titindig para ipaglaban po ang karapatan ng dignidad, hindi lang po ng Senado, kundi ng dignidad ng buong sambayan ng Pilipino. Ako po Silver Voice TV. Ano pong masasabi nyo dito sa video na ito?